Damang-dama na ang diwa ng Pasko sa Tarlac, kung saan mahigit 60 higanting Belen ang pinailawan, lahat gawa sa recycled at indigenous materials. At mula po sa Tarlac, nakatutok live si Maris Umali. Maris! Vicky, Paskong-Pasko na nga ang feels dito sa tinaguriang Belen Capital of the Philippines, ang Tarlac, sa opisyal na pagbubukas ngayong gabi ng Belenismo 2024 kung saan ibinabalik tayo sa tunay na diwa ng Pasko. Makulay, malikhain, at detalyado. Gawa kasi sa recycled at indigenous materials. Ang tatlong pangunahing karakter sa Belen, sina Jose, Maria at Jesus. Ganyan ang bawat isa sa 62 Belen na kasali sa ika-17 Belenismo ngayong 2024 na may temang Offering Basket and the Altar. Minsan nakakalimutan natin yung tunay na mensahe ng Pasko, which is yung the birth of Jesus Christ, which is yun yung hinahatid na mensahe ng Belen sa ating lahat. Offering basket in the altar. Si Jesus Christ kasi is the greatest offering of all time. Bukod sa mga munisipyo, kasali rin ang mga eskwelahan, negosyo, simbahan at komunidad o pribadong tahanan sa 5 kategorya ng kapistahan. Pero ang mas mahalaga, hindi lang sa mga Katoliko bukas ang paglikha ng mga Belen, kundi pati sa lahat ng mananampalataya. The Philippines is a predominantly Catholic country. Ang Belenismo naman po, hindi namin lilimitahan sa mga Katoliko. We welcome all faiths who want to join. Pagharap po natin sa Belen, alalahanin po natin na Jesus came for all of us. Sa pamamagitan daw ng Belenismo, hindi lang nabibigyang halaga ang relihiyon, kundi pati ang kultura ng lalawigan na siyang tunay na simbolo ng Pasko. Vicky, at ngayon nga naharap ang ating bansa sa sunod-sunod na trahedya, buhat na magkasunod na bagyo, paraan daw ang Belenismo para makapagbigay ng inspirasyon at paraan din para makahanap ng bagong pag-asa kay Kristo ngayong Pasko. Mula rito sa Tarlac, advance Merry Christmas sa iyo, Vicky. Yay! Merry Christmas, Maris! Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.